Heaven para sa mga gantong edad. Isa nga ito sa pinakamagandang lugar na napuntahan ko. Dahil kung gusto mo ng relaxing getaway na may crystal clear na ilog at mag-disconnect saglit sa ingay ng syudad, perfect nga lugar na ito. Dahil nga sa sobrang linaw ng tubig at ganda ng kalikasan, kailangan mo talaga itong maranasan bilang rider. At kahit medyo mahirap ang daan papunta rito, sulit na sulit naman ang bawat kilometro kapag narating mo ang lugar na ito. Tahimik ang paligid at tanging kalikasan, kwentuhan, tawanan ng mga kaibigan nyo lang ang iyong maririnig. Malamig ang simoy ng hangin at napapalibutan ka ng bundok habang naliligo sa malinaw na ilog. Tara, samahan nyo kami sa pag-explore at enjoy ang malaparaisang tanawin ng Cotto Mines. Yun o. 3:52 ng umaga. Anong oras na kaya tayo makakarating din? So for today, yung adventure natin is pupunta kami ng Zambales dahil naimbitahan kami ng birthday ng kaibigan namin. Doon niya naisipang ganapin sa may Zambales. Nakaka-excite talaga bumiyahe ng madaling araw. Ito kasi talaga pinaka-favorite kong oras ng pagbiyahe, mga alas 4 or basta madaling araw. Iba kasi yung pakiramdam yung hampas ng hangin. First time nga pala naming bumiyahe papuntang Masinloc, Zambales. Nakakatuwa lang kasi napansin ko na kapag biyaheng Masinloc pala, halos lahat ng malalaking bayan ng Zambales ay madadaanan mo. Boss, masagi Nandiyan ka. ang Olongapo, Subic, Castillejos, San Marcelino, San Narciso, San Felipe, Cabangan, Botolan. Ang aesthetic ng lugar, no? Iba na siyang kabisera ng lalawigan at bago ka makarating sa Masinloc, madadaanan mo rin ang Palawi. At bilang rider, siguradong may enjoy mo ang biyahe. Ang gaganda ng kalsada, mahabang straight roads at napakasarap lang i-enjoy ang bawat kilometro ng biyahe. Ibang klaseng saya talaga kapag ganito ang ruta. Tignan, no? At pagdating nga sa bayan ng Masinloc ay sakto naman na inabot kami ng ulan. Kaya sumilong muna kami sa 7-Eleven at nagpahinga at nagmerienda at nagbawi ng lakas habang inaantay yung mga kasama namin. At dahil nga mga nakakotse, sabi nila na matatagalan pa raw yung biyahe nila dahil matraffic sa Olongapo. Kaya una na raw muna kami. Dito nga ay agad kong niload yung mapa dahil walang signal sa papasok at 20 kilometers nga pala ang layo nito mula sa sentro ng Masinloc. At dito na nga magsisimula ang malupit naming adventure. Masasabi kong dito talaga masusubok ang driving skills ko. Dahil sa bungad pa lang, challenging na agad ang daan. Pero alam kong sulit ang biyahe. At sa totoo lang, sobrang excited ako. Dahil mararanasan ko na rin sa wakas sa mga rutang madalas kong napapanood sa ibang motovlog. Hindi pala kami pupunta sa mismong kids pool na siyang pinakasikat na destinasyon dito sa Cotto Mines. Sa halip, sa Kawan no Mori kami tutungo dahil isa sa mga kasama namin ay dito mismo lumaki at kabisado niya ang lugar. Mula sa palengke ng Masinloc hanggang Kids Pool ay humigit kumulang 28 kilometers ang layo. Pero ang destinasyon namin ay nasa bandang 20 kilometers pa lang. Kaya ang katabing resort ng Kawan no Mori ay tinatawag na Kilometer 19 o Disinway Camp. Dito nga mga idol, napahinto ako saglit kasi napansin ko yung jeep sa side mirror. Ang bilis ng takbo. Namanghalang ako dahil para bang nasa highway lang siya dumaan. Diba napansin nyo, baliwala sa kanya ang rough road. Sanay na sanay talaga. Hanggang malalakay. Nakakapagtaka lang kasi may isang mahabang sementadong daan dito. Halos 1 kilometro rin ang haba. Sa isip ko ayos baka hanggang Cotto Mines na ganito ang kalsada. False hope pala. Pagkatapos ng sementadong bahagi, balik na ulit sa rough road. Mabato, malubak, at maputik. Habang mas humihirap ang daan, mas lalo mong mararamdaman na papalapit ka na sa isang lugar na sulit ang bawat pagod at bawat alog ng biyahe.
Paalala lang mga idol, kung balak nyo din magpunta ng Cotto Mines or Kids Pool, ay need nyo muna dumaan sa Municipal Hall or sa kanilang tourism office para kumuha ng entry permit at magbayad ng environmental fee. Malapit lang yun sa public market bago umakyat sa bundok. Madaming checkpoint kasi ang madadaanan nyo at mahigpit sila, no permit, no entry talaga. Sa tingin ko kahit sinong rider na mapapadaan dito papuntang Cotto Mines ay mapapahinto talaga dahil pagdating mo sa isang kurbada, bigla na lang bubungad sa iyo ang napakagandang tanawin na parang postcard sa ganda. Syempre hindi namin pinalampas ang pagkakataon. Nagpahinga muna kami, huminga ng preskong hangin at nag-picture-picture para makapture ang isa sa mga pinakamagandang view sa biyahe. Isa ito sa mga dahilan kung bakit sulit ang bawat lubak. Sobrang liblib na neto dito. Meron pa tayong 8 kilometers na parang ganto, puro ganto. Sana talaga sulit yung or ma-surprise tayo sa ganda ng lugar. Siyempre, kailangan worth it talaga yung yung lugar na yun. Kaya mo yan, Winnie. Sana puro ganto na lang oh. Huwag na yung mga malalaking bato. Ay, sanay na yung mga lokal dito. Ang ganda naman dito kasi ang pagdilim dito, iiyak ka talaga. Ng mga ilaw. Sana wag sumuko yung gulong natin. Shit. Tinalang maganda yung suspension nito ni Winner X. Ito nakakakaba din makita. Ang ginashish. Huwag lang matsambahan. Hahaha. Hahaha. Putang ina. Hindi mo alam kung sobrang lalim ba or may butas. Kaya yan Shit. Ginawang adventure bike yung motor na Winner X. Parang yung 1 kilometro dito ang layo. Dahil puro ganito nga yung kalsada. Wala lang. Mga lokal nga kinakaya. Minsan parang ang hirap paniwalaan may nakatira dito sa dulo nito or sa pupuntahan natin. Kasi pag halimbawa tangina, wag naman sana talaga masiraan tayo dito. Tulak talaga. Hirap pa naman ang mga dala natin sa box. Tindi. Motor natin pang long ride kahit saan kaya. Pero pag ganito ka lala yung daan na 20 kilometers yung haba, nakakabilib yung motor natin. Kasi kinakaya tayo. Kung balak nyo rin subukan yung ganito, mag-Cotto Mines, siguraduhin yung handang-handa talaga kayo. Dahil kami ay nagulat lang talaga. Dahil yung birthday celebrant, first time niya rin pumunta dito, yung asawa niya, hindi nila alam kung na ganito pala yun. Hindi rin namin alam sa Cotto Mines kami pupunta, basta ang alam lang namin Ilog sa may Zambales. Ngayon, ng kaibigan ni JP, yung nagsabi dito. Nagulat na lang kami yung nakatambay kami kanina sa may 7-Eleven. Kala namin nandun na yung destinasyon, malapit na doon. Ngayon nung sinabi malayo pa pala, at nung tinanong ko kung ilang kilometro or sinearch namin yung pin location, Mariosep, 20 kilometers. Ayos lang sana pero wala kasi akong idea na ito pala yung Cotto Mines talaga. Gusto kasi yung nasusurprise ako sa lugar. Ayun na nga, lintik ang surprise. Pero kung may presidenteng magpakalsada na ito talaga, parang dudumugin tong lugar na to. Kung ganun ba naman kaganda yung mapupuntahan mong ilog. Tapos nakagat pa tayo ng aso.
Malas no, nilubak-lubak ka na ng 20 kilometers tapos nakagat ka ng ahas. Kaya pala kilometer 19. Parating din sa wakas guys. Doggy. Oh my gosh, nakarating din sa wakas. Kainin mo. Uy, grabe ka naman po sa gapa mo, B. Grabing ano yun ha, adventure, matindi talaga sa matindi. So far ay yun yung pinakamatinding na pagdaanan kong kalsada, di ba? Ba't ibang klaseng bato, pero the best yung adventure. Kasi naranasan ko yung ganong katindi na kalsada. Dagdag experience, di ba? At napansin ko dito mga idol, yung isang motor dito na gamit nila pang araw-araw. Yung Honda Beat, legendary na talaga sa tibay ito. Kita nyo naman ang itsura. All stock pa rin. Akala nyo kalawang na pero putik lang yan na natuyo dahil sa araw-araw na biyahe. Tapos eto pa, may Honda Click. All stock pa rin. Ang nakakabilib, kahit lagi nilang dinadaan sa ganitong kalsada, ang tibay pa rin ng suspension. Dito mo talaga makikita na kapag inaalagaan ng motor, talagang tatagal at hindi ka bibiguin kahit sa matinding biyahe. Kinabukasan, maaga talaga akong nagising. Nag-set up pa ako ng alarm ng 5 AM kasi minsan lang makapunta sa ganito kagandang lugar. Ayokong sayangin kahit isang oras ng umaga. Kaya para ako lang ang may-ari ng buong kalikasan. Tahimik ang paligid, puro huni ng mga ibon, at tunog ng ilog lang ang maririnig. Tulog pa kasi ang mga kasama ko. Sobrang napagod sila sa matinding biyahe kahapon. Kaya hinayaan ko na muna silang magpahinga. Bihira na lang nating maranasan ang ganitong umaga. Iba talaga ang gising kapag nasa probinsya kumpara sa syudad. Walang busina, walang ingay, puro preskong hangin lang ang sasalubong sa'yo. At may kita mo pa ang mga hamog na bumabalot sa kabundukan. Parang huminto sandali ang oras. Sabi nga nila, the best things in life are free. Pero ang ganitong klaseng umaga, parang napakamahal ang halaga. Hindi dahil may presyo, kundi dahil bira mo na itong maranasan. What an expensive morning. Birthday boy. Hey, sup? Ano, kamusta ba? Ang hindi namin anticipate yung travel time. Okay lang yun kasi. Sobrang hindi ginahita mo yung sasakyan, no? Kaya nga eh. Hindi mo kakayanin yan. Camry. Bumababa kami, pre. So, inisip namin, group 2 kayo. Ako hindi. Sinabay, group 1 pala kayo. Hindi, ako group na talaga nung... Matagal pa yan. Pag isang inch na mahal lang. Tapos lang, tingnan mo yung nasusunog dapat. Pag nasunog, Pinakoy ko yan, asawa niya lahat yan. Tatlong bagong deteryo namin. Alam mo, sabog namin sa sasakyan. Walang swerte lahat ilusyon. Mapagod, dapat tigurin ko dito. Galit daming di baka, di mo na tingnan ng solusyon. Utak pa dumi-dami. Life's a game, but it's not fair. I break the rules, so I don't care. Madaming nangyari, taunang binilang Kadyaming kumpare na papangiti lang. Ngayon naalala, maulit yung sana. Kakamis lang. Mga libre-libre. Pa yung mga binibigay sa inyo.
Malalim na tol. Hmm? May gano'n din ako ng sapatos. Oo, meron. Bakit ako sinabi? Sinabi ko rin eh. Wala na tol. Uy, sinabi na yun ah. Hindi ko pa sinabi ka. Thailand kanina. What's up bros? Nandito kami. Ang laki ng ipon. Naliligo. At nag-i-enjoy. Happy birthday, boss! JP! Let's go! The birthday boy! Napakaswerte ng taong to, nag-birthday sa napakagandang lugar. Yun. Heaven to sa mga tito eh. Yung mga go. ganito. Mismo. Ito ang sinatawag na heaven para sa mga gantong edad. Napakapayapa ng paligid. Diba? Wala ka nang hahanapin pa dito. At meron kaming malamig na beer, magandang music, at mga malulupit na kaibigan. Let's go, motherfucker! Oh! I-feel mo daw pre yung kinetic energy ng Earth. I-feel mo yung kinetic energy ng Earth. Oh. Ano ang puto? Nagigimping si ano tol, si JB. Nagigimping si JB tol. Bagin. Nagigimping siya. Ano gago po tayo na ito eh. Malalim guys. Malalim dito. Nakatungtong lang ako sa bato. Malalim dyan. Ihatid mo nga ako sa pinaka. Bibidyo lang kita. Dito, mababaw pa to. Ito. Sabi ko either for conclude hanggang dito lang ako. Kasi, ayan, hanggang legs ko na siya. Tanga na waiting in line dun sa kanya yung Bombay na matapos siyang para lang magbayad siya. Depende sa amount. Nakuutangin mo. 250 to 20. Diyan. Lalim ba? Yung kapal ng tela na yun, ano? Ano naman yan, may airtight. Nice, thank you ha. Thank you, man. Michael Phelps. Michael Phelps. Galing boy, nakahinga po. Nakahinga yan. Nakahinga yan. Oo. One kilometer na yung tao, no?
Nadulas ka na bago ka. Butterfly yan tol. Sa tawag yan. Yung dalawang gano'n. Stroke. Family stroke. Family stroke. Ano yan? Marapak yun. Paano yan tol? Ang lalim nga dito talaga, no? Deliver tayo. Mga yung mga bundok dito, pre. Sierra Madre ba yan? Wet bro. Wala, pare. Yes. Puntan lang kami. Ano? Di ba sa dito daw sila? Sarap tigil. Si Orca versus Dolphin. Ikaw saka muna, ikaw. Oo nga eh. Ikaw, tol. Text ako sa'yo. Naka-12 pa. Wakan 5 beer doon, no? Ayaw pa rin. Humble lang. Dapat humble lang. Yung gano'n talaga, yung gano'n. Alam mo yan? Yung IPNP, pre, yung gano'n. Tapos para makita rin natin. Bigyan kita. Tayo dito. Sabay tayo patik. Video tayo. Dito 360 mo. Hawak. Lalim nga. Pakalalim. Ang lalim, oh. Birthday boy! JP! 1, 2, 3! Turong weird. Gang gang. Kaya makalat na naman. O di ngayon, partida. Tignan mo yung itsura. Kunwari lang yung nagpupunas-punas ng mata niya. Bossing, Aray mo, bossing. Stage 1, stage 1. Stage 1. Nakikita siya. Lumalabas na Ba't kasi tumatawa ka? Huwag kang tumawa, tanga. Ayoko, naniyak tuloy ako. Sa akin, parang pag sinabing kind, ano eh, genuine. Kumot yung sa amin kasi. Sarap naman ang puro kumot pala. Bumbasang-basa na pala. Nga ako. Ganda ng ano eh.
1 segundo. Ako din, dito nga nagawa ka. Hali, ikaw na. Ha? Ganda, no? Ramdam mo talaga na fresh water o napaka-fresh galing bundok yan. Pangalawang araw na nga pala namin dito at pangalawang almusal na rin mga idol. Ang sarap lang sa pakiramdam ng ganitong umaga. Disconnected kami sa internet dahil literal na walang signal sa lugar na ito. Pero alam nyo, minsan pala mas okay rin ng walang signal. Mas nakakapagkwentuhan, mas nakakapagpahinga ang isip, at mas na-appreciate mo ang mga simpleng bagay na madalas nating hindi napapansin kapag laging nakatutok sa cellphone. Pagkatapos namin kumain, nag-impake na kami ng mga gamit. Oras na rin para bumiyahe kami pa uwi. Mauna na kaming umalis sa mga kasama namin dahil balak pa naming dumaan ng Subic bago tuluyang umuwi. So yun guys, uwi na kami. Paano? Magkano? Salamat Cassie sa pag-imbita. Yo, Salamat thank you. birthday boy. Thank you, ba? Yeah, salamat ya. Salamat CEO, batang CEO. Batang CEO. Motherfucker. Ito si Ito pre, ano siya? Ingat, Sino siya? ingat. Sino siya tol? Ano pangalan niya? si Young Boss. Young Boss! Let's go! Ito naman si Big Boss. Siya yung may-ari na ito. Lahat yan, lahat ng natatanaw namin. Siya yung Don Esteban. Big Boss Oma. Big Boss Oma. Goma. Salamat guys, napaka-solid nyo. Ingat kayo ah. Ingat kami. At ayun na nga mga idol, sobrang nag-enjoy kami sa bakasyong ito dito sa Coto Mines. Isa ito sa mga lugar na talagang babalik-balikan mo dahil sa linaw ng ilog, preskong hangin at napakagandang tanawin. Kung gusto nyo rin maranasan ang ganitong klase ng adventure, subukan nyo rin bumisita dito sa Kawa no Mori. Sulit ang pagod sa biyahe dahil pagdating nyo rito, parang mawawala talaga ang stress. Sa susunod na balik namin, balak naman naming dumiretso sa kids pool para ma-experience naman ang ibang side ng Coto at ma-share din namin sa inyo. Maraming salamat sa pagsama nyo sa amin sa biyahe na ito. Sana kahit sa panonood, kahit papano ay naiparamdam namin sa inyo ang ganda at katahimikan ng lugar. Tandaan nyo mga idol, hindi lang tungkol sa destinasyon ng bawat ride. Ang tunay na saya ay nasa mga alaalang nabubuo, sa mga taong nakakasama at sa bawat kilometrong paglalakbay. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-hit ang notification bell para makasama kayo sa mga susunod naming adventure. Hanggang sa susunod na ride, ride safe palagi at God bless.